Magandang hapon mga koys. For today's vlog pala ay may aayusin tayo na anesthesia machine. Ito ay isang machine na ginagamit sa mga operasyon sa loob ng hospital. Ang problema pala ng machine na ito ay walang display sa kanyang monitor. Pero may power indicator naman. Ang brand pala ng anesthesia ay GE at ang model naman ay CareStation 650. Ito ay latest model. Tara isaksak natin sa outlet yung male plug ng anesthesia machine. Power switch on, hintayin lang natin ng ilang segundo kung lalabas ba talaga ang display sa monitor. Umabot na lang ng ilang minuto ay ayaw pa rin mag-display. Kahit anong pindot ko sa keypad ay wala pa rin nangyari. Selfie muna si Biome Tech LL. Don't forget to follow, like, and share mga koys para marami pa tayong content na gagawin. At sa likod ng panel ay may green indicator. Ibig sabihin ay okay yung power supply. Tanggalin natin ang mga connector port sa likod para mahiwalay natin sa bracket yung monitor at mabuksan. At may 4 na screw na nakakabit sa likod ng monitor. By the way, sa hindi nakakaalam kung ano ang function ng anesthesia machine, the anesthesia machine is a pneumatic device that supplies a mixture of oxygen, gas, and anesthetic agent to a patient, allowing them to remain unconscious but breathing during surgery. Anesthesia uses drugs called anesthetics to keep you from feeling pain during medical procedures. Local and regional anesthesia numbs a specific area of your body. General anesthesia makes you temporarily unconscious, fall asleep, so you can have more invasive surgeries. At yan nalagay ko na sa mesa ang monitor. Bale may 6 na screw na nakakabit sa likod. I-remove natin lahat ng screw. At dinamitan ko na ng power tools para madaling tanggalin ang mga screw. Itong power tools na ito ay mabibili sa Shopee, Lazada at TikTok Shop. At natanggal ko na lahat ng screw, itihaya lang natin ang monitor para matanggal natin yung LCD panel. Kasi masyadong mabigat yung back cover ng monitor. At ito na ang system board sa loob, compact lahat ng parts. Meron din siyang CPU at RAM sa loob. Bali ang gagawin natin ay lilinisan yung RAM at sprayhan natin ng contact cleaner yung mga port niya. Ito yung RAM niya at CPU. Subukan lang natin linisan baka gumana. Wala namang mawawala kung susubukan basta nasa tamang proseso lang ng pag-aayos. May 6 na screw na nakalagay dito. 4 yung parehas ang size na malaki. At 2 naman ay malilit ang size. At tatanggalin ko na ang RAM sa board. Ang pagtanggal nito ay may nakalagay na clip sa gilid. I-press mo lang at kusa itong luluwag. Maliit lang RAM nito. Tingnan nyo ng malapitan ang contact ng RAM. Masyadong marumi na. Ang gagawin natin ay lilinisan natin ng eraser at sprayhan natin ng contact cleaner ang copper niya para matanggal yung dumi niya. Pagkatapos linisan yung RAM at processor ay ibalik natin yung 6 na screw. At dahan-dahan lang sa pagkabit nito. Masyadong maliliit ang mga pins nito. Hardex contact cleaner ang gamit ko sa mga electronic parts. Kasi subok na namin itong gamitin. Hardex contact cleaner baka naman. Goods na lahat. Takpan ko na ang monitor at ikabit natin ang mga connection niya sa likod para makita natin kung nagdi-display na ba ang monitor. Buti na lang andyan si Bong Reyes. Bong Reyes, pwede ba hawakan mo ang monitor kasi ikakabit ko ang mga screw sa likod. At yan nakabit ko na. Ang susunod naman ay yung mga connection port niya sa likod. Madali lang man ikabit kasi may nakalagay sa cord niya. Subukan natin. Power switch on. Okay? Hintayin lang natin saglit kung lalabas na ba ang display nito. A few moments later. At yan may display na. Goods na goods na. Oh my God! Wow! At yun goods na AA na. Kois El Yuri TV. Follow, like, and share.